So, let's continue yung study natin, okay? The gold and the altar. So, last week na pag-usapan natin yung tungkol sa pride, right? Yung pride, yung unang masamang bagay na nangyari na pumasok sa buong creation. Now, ang tanong ay ito, how did pride come about? So, saan ang galing yung pride? Let's see there. Pride is one of the most terrible obstacles to a person's faith and salvation. This feeling emerged in heaven from within the most beautiful creature that the Most High had made. Ano daw pangalan ng creature na yon? Lucifer. Look at me please. Ibig sabihin ng Lucifer ay puno ng liwanag. Magandang pangalan yung Lucifer. Huwag nyo lang gamitin. Yeah? Pag may anak kayo, pangalan, no. Pero ang tunay na meaning ng pangalan na Lucifer ay supposedly maganda. You know, puno ng liwanag. Puno ng liwanag. Si Lucifer yung pwede ko sabihin, the best na angel na meron. Maraming nilalang yung Diyos na angel, pero si Lucifer yung ginawa ng Diyos, yung pinaka-the best na talaga kay Lucifer. You know, marami siyang binigay kay Lucifer na hindi niya binigay sa iba. Let's see that. Though he had been perfect, and ano pa raw? Extremely beautiful. The first signs of pride and discontent were seen in him. As a consequence, the worst rebellion of all time took place. This angel of light received not only the breath of life and a purpose for his existence, but also glory and authority in heaven, like no other being that had been created. He had, sabi sa Biblia, ano raw? The seal of perfection, full of and perfect. My friend, can you imagine this? Can you imagine? First of all, pag yung Diyos gumawa ng isang bagay, lagi, you can be sure na ang gagawin ng Diyos perfect. Walang ginawa yung Diyos na hindi perfect. So, we can assume na yung mga angels ay perfect ng ginawa ng Diyos. But si Lucifer, hindi lang simpleng perfect. He was extremely beautiful. Meron siyang binigay kay Lucifer na extra, something so magnificent na yung ibang angel hindi tinanggap. Napakaganda ni Lucifer, napakalakas ni Lucifer. Nagbigay yung Diyos kay Lucifer ng authority na wala yung ibang angel. We spoke to you dati, one of these Sundays, 6 p.m., na merong hierarchy sa langit, right? May kaayusan, merong posisyon. Pero yung posisyon na yung ginawa ng Diyos para may order, para may disiplina. Si Lucifer ay may mataas na posisyon. Kasi kaya nga siya binigyan ng talino and all of these things. Tingnan niyo dyan. In the scriptures, the word seal generally indicates that the work is paano raw? It's complete. And nothing can be added to it. So pag sinabing merong seal, para bang sulat, right? Naalala niyo dati nung wala pang email, wala pang telegram, walang WhatsApp. Paano magpadala yung mga tao ng message, Through yung mga letter, isn't it? Sino nagpadala na nun? Sa inyong pen pal. Okay. Nagpadala, isn't it? Pero pag nagpadala kayo, anong usually ginagawa? May selyo. Pag nilagyan nyo ng selyo, tapos na. Ibig sabihin, kompleto. Pwede nang ipadala. Meron siyang seal ng Diyos. Ibig sabihin, si Lucifer ay perfect. Wala nang pwedeng idagdag. Kasi, it's like, marami akong perfect na angel, pero si Lucifer, you know what, pwede pang may dagdag dito. Binigay ng Diyos lahat. Binigay. Wala na akong may dagdag. Kasi lahat ay ganun ka-espesyal tong anghel na to. Ganun ka-espesyal. In addition to God's careful work in creating Lucifer, He appointed him to be, anointed cherub. Sabi sa Ezekiel 28. That is a guardian cherub. Paso, ano yung cherubim? Kita nyo, may mga anghel. Pay attention. May mga anghel, may mga kerubin, may mga seraphim, at may mga iba't ibang anghel. Maski yung mga anghel, may mga posisyon sila. Alam niyo po ba na may mga anghel na tagatugtog para sa Diyos? Tagatugtog. So ano sila? Anong work nila? Music. Ano sila? Nagtutugtog, nagpupuri sa Diyos all the time, all the praise. Pero may mga anghel na walang tumpeta. Katulad nila Michael, for example, nila Gabriel, hindi tumpeta hawak nila. Ano hawak nila? Espada. Bakit? Ano sila?
Ibang klase ng anghel. Mga, subukan mo lumapit. Iba-iba yung mga anghel. May mga anghel na messenger lang. Pupunta lang para magbigay ng message. Si Lucifer, nasa taas ng lahat. Hindi siya tagatugtog, hindi siya espada, tagapagbantay ng trono ng Diyos. Nag-iisang, walang ibang anghel katulad niya. Isa lang yung anghel na pwedeng gumawa nun. Sino yun? Nag-iisa, cherubim. Si Lucifer. Siya yung nagbabantay sa trono ng Diyos. Bakit binabantayan? Ewan ko. I know one thing. Yung posisyon niya ay napakataas. In other words, sabi ng ibang scholar, I'm not sure, but sabi ng ibang Bible scholar ay ganito, bago magsalita yung Diyos sa ibang anghel, ang una niyang kinakausap ay si Lucifer para tawagin yung ibang anghel. I am not sure kung yun ay totoo, but kung totoo man, it makes sense. Kasi si Lucifer ay nasa taas. So maski yung ibang anghel, pag tinignan si Lucifer, nakikita nila bilang official si Lucifer. No? Guardian cherubim. Wow. Through this, we can see that the Creator had given Lucifer the most important function in heaven and allowed him to be defined by attributes such as wisdom. Ano pang meron siya? Ano pa? Shining radiance. Shining radiance. Yet, a time came when Lucifer disregarded the privilege of standing before the throne of the Most High and refused to give him the honor and praise that he deserved. A brazen desire arose in Lucifer to receive glory and a throne of his own. The creature had quickly forgotten that it depended on its creator and that its beauty and wisdom had come from God. These attributes had been given to Lucifer not to glorify himself, but to glorify sino? The Lord and reflect Him. So, look at me. Bakit siya ginawang special ng Diyos? Siguro yun yung tanong nyo. Siguro, Pastor, yung Diyos may favoritism. Siguro yung pumasok sa utak nyo, nung sinabi ko, nung ginagawa ng Diyos lahat ng anghel, patay-patay, pero si Lucifer, binigyan niya ng mas higit pa sa iba. And then, iniisip ng iba sa inyo. Narinig ko yung utak nyo. Narinig ko. Mula dito, may nagsabi dito, banda rito. Sabi, paano yun? So, ibig sabihin na, so yung Diyos may favorite, ha? Si Lucifer favorite niya. No. So, bakit siya binigyan ng extra? Bakit mas maraming binigay sa kanya? Kasi meron siyang posisyon na kailangan ng extra. You see, pag ang Diyos nagbigay sa inyo ng isang task, si Lucifer binigyan niya ng task. Anong task? Magbantay ng trono. Okay? Hindi pwedeng magbantay si Lucifer ng trono kung siya ay katulad ng lahat. So, kailangan magbigay ng Diyos ng extra para katumbas ng kanyang, task. Ang Diyos never magsasabi sa inyo, gawin mo to, tapos pababayaan ka niya. Hindi ganun. Ang Diyos, pag may sinabi sa atin, now, I'm bringing this to us, pag may sinabi yung Diyos sa iyo na gawin mo, hindi niya sabing gawin mo, bahala ka kung paano, gawin mo. No, gawin mo to. And you know what? Ito gamitin mo, ito kailangan mo, para magawa mo yung pinapagawa sa iyo ng Diyos. For example, yung mga assistant, yung mga pastor, okay? Yung mga ginagawa ko ngayon, bakit ko nagagawa? Kasi magaling ako? Kasi nag-aral ako ng, wow! No! Bakit ko nagagawa yung mga nagagawa ko? Bakit yung iba, minsan, please wag niyong gawin kung ginagawa niyo to. Yung iba lumalapit after ng service, pastor, ang galing mong magturo. No, walang magaling magturo. Walang magaling magturo. And I ask you again, wag niyo pong gawin yan. Kung pwede po yung sabunutan, sasabunutan ko kayo. Ba't yun? Hindi pwede. Right? Huwag niyo pong gawin yun. Why is that? Kasi kaya ako nagagawa, itong mga nagagawa ko, kasi kailangan kong gawin. So, yung Diyos kailangan akong bigyan ng salita. Kailangan akong bigyan ng tapang para makapagsalita ko. Kasi paano ko magagawa yung pinapagawa niya kung hindi ko kaya? Yun ang dahilan. Kaya minsan, may mga pastor tayo na pumunta sa church, hindi nag-aral, hindi nakatapos, pero from the moment na nasa altar sila, akala mo, wow, my goodness. Paano niya naturo yun? Minsan may mga sinasabi niya na hindi mo man lang naisip. Bakit? Yung Espiritu Santo yung nagbigay ng lakas na yun sa kanya. Pero siya ba yung matalino? Siya ba yung magaling? No. Kaya niya nagagawa yun kasi pinahiram ng Diyos. Ang Diyos ay nagpapahiram. Pinahiram niya kay Lucifer yung talino niya para magawa niya yung trabaho niya. Pinapahiram sa akin ng Diyos yung kung ano mang kailangan ko,
para magawa ko yung trabaho. To be honest with you people, maraming bagay na hindi ko alam gawin. Ang daming bagay. Pero kapag, for example, nilagay ako sa isang lugar para magtrabaho, from now on, dito ka na. Hindi ko alam kung paano. Pero dahil sa nilagay ako doon, suddenly, alam ko kung paano. Yes, gagawin ko yung part ko, mag-aaral ako, I will try my best na mag-adapt. But you know what? It's amazing. Let us suppose halimbawa, doon sa UK for example, meron tayong TV station. Hindi yung mga program lagay dito sa YouTube. No, TV. Yung pinapanood ng mga tao sa Sky, anong channel lang? Do you remember? Ewan ko kung anong pangalan, yung number. Basta Sky something, Sky channel, nakalimutan ko yung number. What happened? Dumating yung time na doon yung mga pastor iba-iba yung trabaho. So dumating yung time na ako ay napili para gumawa ng program. Live TV program. Pinag-aralan ko ba na maging presenter sa live TV? Pinag-aralan ba yun? No. Hindi ko alam kung paano yun. Pero since sinabi sa akin na pumunta ron, yung Espiritu Santo, pinahiram ako ng kailangan ko para magawa ko yung sinabi sa akin. So andun ako ngayon sa TV, nagsasalita, kampante, kaya kong gawin. Why? Kasi magaling? No, kasi sa oras na yun, kailangan ko. Tingnan nyo kung paano magtrabaho yung Diyos. Yung iba sa inyo, iniisip nyo, paano ako magiging assistant? Hindi naman ako katulad niya. Hindi mo kailangan maging katulad niya. Kapag ikaw ay pinili ng Diyos, ibibigay sa iyo ng Diyos lahat ng kailangan mo para magawa mo yung dapat mong gawin. But it's the same thing. Sa oras na umalis ka, do you think dadalhin mo yun? Yun yung problema ng ibang nasa altar dati. Yun yung problema ni Lucifer. Akala niya, kaya siya matalino. Akala niya, kaya siya nagliliwanag kasi magaling siya. Hindi siya magaling. Kaya siya nagliliwanag kasi pinahiram ng Diyos. Nung oras na siya ay nagrebelde sa Diyos, ano nangyari kay Lucifer? Ano ulit pangalan ni Lucifer? Ano yung meaning ng salitang Lucifer? Liwanag. Anghel ng liwanag. Yan. Nung iniwan niya yung Diyos, anong pangalan na ni Lucifer? Prinsipe ng complete opposite. So akala niya ako ay liwanag. Liwanag natin. Ikaw ay prinsipe ng kadiliman. Why? Kasi hindi ikaw yung nagliliwanag. Yung presensya ng Diyos ang nagliliwanag sa iyo. Hindi ikaw, Lucifer. Nakalimutan nyo ni Lucifer, nakalimutan nyo nung maraming pastor, maraming bishop na dati nagtuturo sa altar. Akala nila magaling sila, so anong ginawa nila? Umalis sila sa church. Nagbukas sila ng ibang church. Yung iba, nagbukas ng ibang church, nag-iimbita sa inyo. Bakit? Kasi akala nila sila yung reason. Pinag-pray nila kayo, gumaling kayo. So akala nila, kita mo? Kayo rin, ganun mag-isip, isn't it? Iniisip ng iba sa inyo, pastor, pinag-pray niya ako, gumaling ako, so ang galing niya. No! Gumaling ka kasi yung Espiritu ng Diyos, ginamit siya para pagalingin ka. Ginamit siya para pagalingin ka. Siya ay ano lang? Siya ay instrument. Yes, instrumento. Sa ospital, kapag ka ikaw, for example, dun sa dentist, right? Pumunta ka ron, and then, inalis yung ngipin mo, right? Binunutan ka, so nilagyan ka ng anesthesia, and then gumamit sila nung, ewan ko kung tawag doon, yung pantanggal ng ngipin, tabakal, plies. Ay, dito pwede maging dentista ng mga tao to. Plies yung gagamitin nila. Anyways, kinuha yung pliers, sabi nyo, and then yung tooth extractor tawag doon. So, kailangan alisin na gano'n. Nung inalis naalis yung sakit sa ngipin mo kasi ngayon natanggal na, maayos na. Pagkatapos ng operation mo na gano'n, lumapit ka dun sa may pliers, right? At saka dun sa may injection, sinabi mo, thank you. Thank you, pliers. Thank you, injection. Yes or no? Ginawa niyo yun, right? Ganun ba yun? Bakit hindi niyo pinasalamatan yun? Pero yun yung nag-alis nung ngipin niyo. No. Yun ay gamit lang. So kapag kami pastor dito, pinag-pray kayo at na-bless kayo, huwag niyong pasalamatan yung pastor. Pag nagbigay kayo ng testimony, isa pa to, pag nagbigay kayo ng testimony, hindi niyo kailangan banggitin yung pangalan ng pastor. Yung iba sa inyo, na utal, kasi pinipilit yung alalahanin kung sinong pastor ba yun. Kasi pastor, si ano yun si pastor ano ba yan? Si ano ba yung pastor na yun? Yung isa lang yung kilay, ano ba yun? Yung pastor, Hindi kailangan malaman kung sino yung pastor.
Ay, isang araw nagpunta ako sa church, tapos pinag-pray ako, ni Pastor Chris, pinag-pray ako ni Pastor Kevin, and then gumaling ako. Hindi kailangan. Pumunta ako sa church, nakatanggap ako ng prayer, pinagaling ako ng Diyos. Tapos. Kasi lahat ng glory, sabi sa kanta natin na, all the honor, all the glory, all the praise. Para daw kanino? To you. Hindi sa pastor. So please, see things in a different way. Si Lucifer, nakalimutan niya yun. Kala niya siya. So pag pinag-pray namin kayo at na-bless kayo, wag na lumapit kayo sa akin. Hindi na po kailangan. Lumapit kayo sa akin, lumapit sa kahit kanino. And then sabihin, Pastor, thank you. Hindi umiiyak pa, no? Thank you. Kasi pinag-pray mo ko, talagang na-bless ako. No? Salamat. Salamat. Ito, brownies. Bilang pasasalamat. Gusto niyo magpasalamat, remain sa church. Mag-remain kayo sa church. Kasi kapag tinignan niyo yung pastor na ganyan, pag umalis yung pastor, susunod ka sa pastor. Aalis ka rin. Parang si Lucifer, Sabi, inflated with pride and vanity, Lucifer betrayed the Lord and spread his plans to other angels to persuade them to rebel against him as well. Let's read the biblical account. Sabi sa Bible, for you have said in your heart, ito si Lucifer, ano sinabi niya sa puso niya? I will ascend into heaven. I will exalt my throne above the stars of God. I will sit also on the mount of the congregation. I will be like si Lucifer na buwang. Ako yon, ako. Kita mo, ako. Mas Bakit kailangan ko magbantay ng trono kung pwede akong maging Diyos? Bakit? Ako yon. Yeah, siya nga mismo, naging prinsipe ng kadiliman. He was so cunning that he managed to corrupt, ilan daw? 1/3 of the heavenly host. From then on, his sole purpose has been to malign, accuse, and fight the Lord in every possible way, but especially by distancing humanity from its Creator. In light of this, we can affirm that unrighteousness, iniquity, jealousy, envy, lies, insolence, and all kinds of evil are the foundation of Satan's throne, which is the opposite of the foundation of the throne of God. Sabi sa Psalm, righteousness and ano pa? Justice are the foundation of your throne. Mercy and truth shall go before your presence. So, wag nating kakalimutan. Lahat ng papuri ay para sa Diyos. Wag niyong tingnan yung mga pastor in a way na ina-idol ninyo yung pastor. Wag niyo pong gawin yun. Narinig ko na yung salitang, alam ko, siguro, lack of words. Naghanap ka ng proper words, but I don't find it nice. Oy, pastor, ikaw yung idol ko. Lolo mo, idol mo. No, never hindi pwedeng maging idol niyo yung pastor. Ay, hindi, pastor, ikaw yon. Yung iba namimili ng service na aatinan. Namimili. Ayokong umatin sa service na to kasi yung pastor niya sigaw ng sigaw, yung isa. Yun ang aatinan ko. No, don't be like this. At pag na-bless kayo, again, hindi nyo na kailangan lumapit sa pastor para pasalamatan yung pastor. Sinong dapat yung pasalamatan? Yung Panginoong Jesus. Kasi tayo po ay servant lang. And this as well speaks para sa mga servant, sa mga assistant, sa lahat, pastors, lahat. Tayo ay servant ng Diyos. Wala tayong kwenta. Nandito tayo ngayon, isang araw aalis. At least sa mga pastor, gano'n. Yung mga assistant nandito kayo, gagamitin kayo ng Diyos, but hindi kayo yon. Hindi kayo. In fact, merong verse sa Biblia, before we pray. Let me see here. I know it's Luke. Buksan niyo po yung Biblia. Let's see here. Luke chapter 17. Look at this. Luke chapter 17 daw. This is very powerful. Minsan, pwedeng yung mga assistant o yung mga kasali sa mga groups, may responsibility kayo sa church, nakakalimutan niyo yan. Gusto nyo na pag may ginawa kayo, at least ma-recognize na ginawa niyo yun. Para naman at least pasalamatan kayo kasi ginawa mo, right? May ginawa ka, so dapat kang pasalamatan, yun na dapat kang at least i-recognize, isn't it? Sabi sa Luke chapter 17, sa verse 7. Verse 7. Yeah.
Kung ako kayo, i-mark yun sa Biblia. Sabi, in which of you, having a servant, plowing or tending sheep, will say to him when he has come in from the field, come at once and sit down to eat? Verse 8. But will he not rather say to him, prepare something for my supper, and gird yourself, and serve me till I have eaten and drunk, and afterward you will eat and drink? Next. Does he thank that servant because he did the things that were commanded him? I think not, sabi ni Jesus. And last one. So likewise, you, when you have done all those things which you are commanded, say, we are unprofitable servants. We have done what was our duty to do. This is sa Tagalog. This is very interesting. Sa Tagalog po, pakinggan niyo po sa Tagalog. Sinabi ni Jesus, halimbawa, may alipin kang nag-aararo o nag-aalaga ng mga tupa at kararating lang niya mula sa trabaho niya. Bilang amo, sasabihin mo ba sa kanya, halika na, maupo ka at kumain? Hindi. Sa halip, ito ang sasabihin ninyo, magbihis ka na at ipaghanda ako ng hapunan at pagsilbihan mo ako habang kumakain. Saka ka na kumain pagkatapos ko. Bilang amo, yung mga nagtatrabaho sa Hong Kong, meron silang, faint idea kung anong ibig sabihin nito. Pagsilbihan mo muna ako, and then sabi pa, hindi pinasasalamatan ng alipin dahil ginawa lang niya ang kanyang tungkulin. Ganoon din naman sa inyo. Pagkatapos niyong gawin ang mga iniutos sa inyo, sabihin niyo, mga alipin lang kami. At hindi nararapat papurihan dahil ginawa lang namin ang aming tungkulin. Hindi pa ba malinaw yan? So, ito ay para dun sa mga may katayuan sa church. Okay? Kayo na part ng group, whatever, CBC, what else? Ano pang group sa church? Evangelist, ano pa? Caleb, VYG, iba pa. Kahapon, nakita ko yung VYG at yung iba, yung assistant, naglilinis ng church. Ano yun? Yun ay ginagawa nila para kanino? Para sa church? Para sa pastor? Para kanino yun? So, kung lumapit man yung pastor, at sabi, very good. Thank you very much sa tulong ko. O hindi, it doesn't matter. Why? Kasi ginagawa nila yun para sa Diyos, hindi naman para sa pastor. But you know what? May mga tao na naglinis, no? Hindi, pag kami nakita tumali mo sa lang bilis. Pero sila, para sila gawin yung electric toothbrush. Parang yung minion, And then, pagka dumayo pa sa hindi sila napansin, for example, hindi sila napansin. Babagal na And then malulungkot, magtatabi ng sama ng loob. Bakit magtatabi ng sama ng loob? Hindi napansin. Ano pa? Ano ba yan? Hindi binigyan ng merienda. Ano ba yan? Hindi man lang ako kinamayan ni Paul. Ano ba yan? Ay tama, ang dami kong ginagawa ito. Hindi man lang ako binati. My friend, kailangan natin yun. Kailangan ba natin yun? Ginagawa natin yung para sa Diyos. You know what? Pag walang pumati sa inyo, mas maganda. Why? Kasi yung offering nila ay pure. Sabi sa Biblia, kapag may ginawa ka para sa Diyos na tago, sa sekreto, yung Ama bibigay sa iyo ng open, lantaran. Yun yung habulin ninyo. In fact, let me tell you something, mas maganda na gumawa kayo ng bagay na hindi alam ng lahat. Of course, hindi ka pupunta sa church pag sarado yung church, right? Naintindihan ko si Pastor. Naka-maskara yun. Kung maglilinis ka ng church habang sarado yung church. Pag nahuli kita mapapansin ka. But naintindihan po ninyo. Nag-evangelize ka, nakapagdala ka ng tao. Ang dami mong nadala. And then, ano na-expect mo ngayon? Wow, ang galing mo na. Hindi na kailangan. Dinala mo yung para kay Jesus. Isn't it? So, dali mo lang. Hindi na kailangan. Wow, pas tatlo. Siya isa lang ako. Lahat ng ginagawa natin para sa Diyos.
Maliwanag po yun. Tanongin yung katabi mo, naintindihan mo? Naintindihan? Amen. Please tumayo po kayo. Let's finish our service.